Maupo tayong lahat. Please sit down. Our MECO Chair, Amadeo Perez Jr., Governor Amado Espino Jr., Mayor Amadeo Gregorio Perez IV, the U.S. Embassy's Deputy Chief of Mission, Madam Leslie Bassett, Representatives Rachel Arenas, Marlene Primicias Agabas, Leopoldo Batawil, Vice Governor Kalimlim, of course, our idol, Senior in Government Service, Mayor Nani Praganza, the Sangguniang Palalawigan members, other local chief executives present, Engineer Buddy Zamora, Party President of our Liberal Party, Senator Mar Rojas, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, na imbag nga aldaw kayo, kada kayo amin na po. Agyamanak unay iti nabara nga panang sang ilyo kanyak. Nagkaintindihan nung sana tayo doon. Ang nagturo po sa akin si Bobom. Kung mali po, kasalanan ko, hindi ako magaling na estudyante. Dahil magaling po siyang teacher. May konti pa ho. Papractice ko na yung Ilocano kung pwede lang ho. Idi kampanya, nalagapyo ti imbag-ak. Adu gayam ti napipintas a babalasang didto'y Pangasinan. Ngem tatta immado ti napipintas a babalasang didto'y Pangasinan. Ni ho yata kayo sangayon. Kadalasan, ang tingin po sa mga sanitary landfill ay isang lamat na naghahatid ng iba't ibang problema sa bayan. Sino nga ba naman ang magsasabing tama ito? Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang tambakan ng tunay-tunuladang mga basura. Ngunit kailangan nating tanggapin na habang umuusad tayo tungo sa mas modernong pamumuhay, may mga bagay na magsisilbing basura na lamang. Ang tunay na katanungan ay kung gaano tayo kahanda sa pagdami nito at kung gaano tayo karesponsable sa pagtatambak nito. Alam naman po nating hindi po mawawalang parang bula ang mga basura. At mas lalong hindi natin basta-basta pwedeng ikalat sa kung saan-saan ang mga ito. Kung sa kapitbahay nga lang po natin, nagagalit na tayo kapag makalat ang harap ng bahay nila, mas lalo na po tayo sigurong maaasar at mapipikon kapag tunay-tunuladang basura ang bumungad sa atin sa araw-araw. Hindi po ba? Kaya nga po, naglalaan tayo ng hektar-hektaryang lupain para sa mga sanitary landfills. Sa halip na itambak natin sa isang lugar na mapanganib sa taong bayan at kalikasan, ilalayo natin ito. Lalapatan ang tamang pangangasiwa at makabagong teknolohiya upang hindi lamang maging kapaki-pakinabang sa taong bayan at kalikasan, kundi para na rin maghatid ng dagdag kita sa mga mamamayan. Alam po nyo, kahapon, nanggaling ako doon sa Paco Public Market. Likod po noon ay merong isang creek. Yung creek po ang ginawa nilang tambakan. Yung tambakan po sa dami ng plastic at kung ano pang itinapon doon sa creek na yon, pwede na pong maglakad doon sa creek na hindi ho nababasa ang paa. Pero may mga nagtulong-tulong ahot, unti-unti, nabubuhay na ulit yon. Huwag na tayong umabot doon. Ayusin na natin po, di po ba yung basura ngayon pa lang. Ito nga po, ang pinapatunayan natin ngayong araw, na posible po ito. Sa pagpapasinaya natin sa engineered sanitary landfill dito sa lungsod ng Urdaneta, ipinapakita rin nating maaaring sumunod sa agos ng modernisasyon nang walang idinudulot na masama sa kalikasan at sa kalusugan ng taong bayan. Kaya naman, saludo ako kay Mayor Bobom Perez sa pagtugon, hindi lamang sa problema sa waste disposal and management ng inyong sariling lungsod, kundi maging ng mga karatig lugar gaya ng Baguio City, Dagupan City, Mapandan, Santa Barbara at Pasurubio. Ang maganda kasi sa engineered sanitary landfill na ito, maliban sa 20 toneladang compacted solid waste ng Urdaneta City, kaya pa nitong tumanggap ng karagdagang 20 tonelada ng basura. Ibig pong sabihin, habang naiayos natin ang problema ninyo sa basura at napapanatili ng maayos ang kapaligiran, yumayaman din ang inyong lungsod dahil sa kinikita nito mula sa ibang LGUs na gumagamit ng imbakang ito. Talaga naman pong
Good news ito sa mga kababayan natin dahil nangangahulugan po ito na mas maraming trabaho na pwede ninyong pasukan para iangat ang antas ng inyong kabuhayan. Maliban sa mga kukuning trabahador na magbabantay sa mga disposal cells, rainwater management facility at ecological waste management area, may iba pang mga gamit gaya ng dump trucks, bulldozer at compactor na makakailangan din ng karagdagang manggagawa para sa paghahakot ng basura at pangangasiwa ng inyong engineered sanitary landfill. Ang mahigit 200 milyong piso na inaalaan dito ay di po mapupunta sa wala. Puhunan po ito para sa kinabukasan ng inyong lalawigan. Ito nga po ang sinasabi nating reforma. Kung seryoso talaga mga pinuno na maghatid ng kaunlaran, walang imposible po sa atin. Mantakin po ninyo, basura na, naghahatid pa ng disenteng kabuhayan. Hindi po ba ganun ang totoo? Narinig na naman po ninyo siguro ang issue ukol sa global warming. Kaliwat kanan na po ang mga pelikula tungkol sa pagtatapos ng mundo. At kung hindi po tayo tutulong upang labanan ng global warming, hindi na natin kailangan pang manood ng sine para makakita ng mga nakakagimbal na sakuna. Buksan mo lang ang telebisyon, magigitla ka na sa mga balita. Ang masama pa nito, baka sa mismong lugar ninyo mangyari ang tila ba 40 days and 40 nights na pagulan o pagguho ng lupa o hindi humuhupang pagbaha. Hindi na po special effects sa mga pelikula ang mga nababalitaan ninyo sakuna sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. Totoo na po ito. At kung mali ang ating solid waste management, sinasakal po natin ang ating kapaligiran at nagdadagdag lang tayo ng panganib sa kalusugan at buhay ng mga mamamayan. Kaya naman po, noong Pebrero, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik sa pagpirma sa Executive Order No. 26 upang ipatupad ang malawakang National Greening Program. Magtatanim po tayo ng mga puno sa mahigit 1.5 milyong hektarya ng lupain sa buong bansa. Sa tulong ng mga mag-aaral, mga empleyado ng gobyerno at ng pribadong sektor, bawat punong ating mapapalago ay makakatulong upang mabawasan ang nakakasusulasok na usok mula sa mga sinusunog na basura, gasolina at biomass combustion. Magbubunga rin ito ng dagdag na pagkain at pagkakakitaan para sa marami nating mahihirap na kababayan. Kung maalala po ninyo, binagyo rin po tayo ng batikos nang inaprubahan natin ang Executive Order No. 23 na nagbabawal naman sa pagputol ng puno sa mga natural at residual forest sa buong bansa. At ang pagbubuo ng Anti-Illegal Logging Task Force. Inatasan natin ang DNR na itigil ang pagbibigay ng mga logging permit at pagre-renew ng mga lisensya ng lahat ng mga nagtotroso sa ating likas na kagubatan. Marami man pong tumututol dito, meron naman po akong isang kasangga doon sa likod. Hindi ko po maatim na unahin ang interes ng mga sakim na taong nasa likod ng pag-uubo sa kagubatan. Kayo pa rin po ang aking boss. At kapakanan pa rin ninyo ang nagtutulak sa akin pong sundin ang aking prinsipyo. May makakatulong din po tayo sa pribadong sektor, gaya ng Philippine Plastics Industry Association na gumagawa ng mga hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa kanilang proyektong Help Clean and Save Our Waterways, pinangungunahan ng PPIA ang koleksyon at pag-recycle ng mga plastic na basura mula sa mga estero sa Nia Road at Anarang Creek upang mabawasan ang basura sa kapaligiran. At umaasa akong mas marami pang makikibalikat sa atin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Para rin naman po sa atin ito. Obligasyon nating matiyak ang kaligtasan ng ating mamamayan mula sa global warming o sa anumang sakuna. Obligasyon nating mamuhunan para sa kinabukasan ng ating pong buong bayan, lalo na ng salinlahi. May magagawa pa po tayo. Gaya nga po ng proyektong ito. Tinitiyak po ng inyong pamahalaan na ang mga kalat at dumi sa burokrasya ay winawalis na rin at ilalagay kung saan sila dapat ilagay. Kung may mali silang ginawa, kahit pa anong tago ang gawin nila sa kanilang mga kalokohan, aalingasaw pa rin po ang baho nito. Ang pagkakaiba lang po, kapag napatunayang nagkalat sila sa kanilang pwesto, hindi sila sa sanitary landfill itatambak. Sa loob ng kulungan na po sila mabubulok. Kaya naman po,
hinihikayat ko kay lahat na samahan kami sa pagsusulong ng ating reforma. Walang ibang mag-aambag sa katuparan nito kundi tayo rin mga Pilipino. Asahan po ninyong mananatili kaming tapat sa aming mandato. Hindi po lilihis sa masukal at liku-likong direksyon ang pamahalaan ninyo. Gagabayan kami ng inyong pagtitiwala at malasakit sa bayan. At umaasa kaming kasama namin kayo sa pagbabayanihan tungo sa tuwid na landas ng kaunlaran. Agtalik kayo, mabalin tayo manen nga agarapap. Kadwayendak nga tumurong itinalintig nga dalan itipudno nga panagbalbaliw. Pagbalbaliw. Ken rangay. Rangay? Tama ba yan? Pagbalik ko ho, pag grade 5 na yung Ilocano ko. Nasa grade 1 pa lang ho tayo ngayon. Pero bago ako magtapos, kanina po yung ating flood warning system sa Agno River ang ating in-inaugurate. Alam mo nyo, ano ba yung warning system? May parating na baha. Meron tayong bibigyan ng oras para mailikas yung mga nalalagay sa peligro. Sa buong bansa po, 80 ang probinsya natin. 66 po sa 80 yun ay merong mga lugar na luba ang panganib dahil sa flash floods o sa landslides. Yung pong baha na aabot po dito, siyempre nanggaling po sa tinatawag na upstream. Doon po sa upstream, nakita ko na po yung mga dams na wala na pong watershed nung papunta ako sa PMA. Pag wala pong watershed, ibig sabihin yung buong paligid, wala na pong berde, puro lupa na ipinakita. Hindi ba mas maganda, bago pa magkaroon ng rumaragasang baha, naisaayos na natin dahil may puno na doon, na iinom doon sa sobrang tubig pag may tag-ulan. Hindi po dire-diretso na lang ang buhos sa atin. Ito pong sanitary landfill na to. Lahat tayo aminado. Yung basurang ginagawa ng tao, kailangan may paglalagyan. Pero pag may nagtanong, anong gagawin natin sa basurang yan? Sasabihin lahat, doon sa batas, kailangan ng sanitary landfill. Tama yan. Saan natin ilalagay? Doon sa kapitbahay. Di ba? May problema tayo, pero pagdating ng solusyon, medyo wala ho yatang volunteer. Kaya naman po, ang magamang si Manong Amadito at saka si Bobom at ang buong Urdaneta, dapat naman po pasalamatan, hindi lang po ng Pangasinan, pero ibang karating na lugar na sila po nakita yung problema, nanguna sa pagsasayos itong problema to. Kaya ako na po hingi na pwede palakpakan natin na lahat ng mamayan at pamahalaan ng Urdaneta. Aminado po kung maraming problemang ipinamana sa akin ng aking guro. Pero sigurado naman po ako, habang kasama ko kayong lahat, yung problema po, oras lang ang pinag-uusapan para malutas. Magandang hapon po ulit. Maraming salamat sa inyo.